Kumusta kayong lahat? Ngayon ay susubukan na natin ang function ng ating ng ginawa kong tangke para sa panibago kong used oil kalan. So yan ang model ko ngayon. Kinabit ko na yung tangke, ginawa ko na yung tangke. So ito ay first time in YouTube. So kung mapapansin niyo, dalawa yung valve. Dalawa yung gate valve. Tapos yung sa gitna, yan ay daanan ng hangin. Okay, so ngayong araw na to, ikakalibrate natin para malaman natin kung gaano ka taas ang langis na gusto nating level sa ating chamber. Okay, so magte-testing na ako ngayon ng aking automatic oil level regulator. Titignan ko ang performance nito. Kung siya ba ay effective. So ngayon ko lang malalaman kung ito nga ay effective. Okay, so ang purpose ko ngayong araw na to, matesting kung gaano ka-effective itong ginawa kong oil level regulator na ito. So sa obserbasyon ko, pag yung isang tubo, yung ating gate valve ay nag-release na, tapos sumayad yung daanan ng hangin sa ibabaw na, yung ibabaw ng ating langis sumayad sa ibabaw ng hangin, dapat titigil na dapat siya ron. Pero hindi ganoon ang mangyayari. Medyo babagal na yon hanggang sa makompress ang hangin sa loob ng ating tangke, saka lang siya totally titigil. Then, ang kagandahan lang, hindi na masyadong tawag dito, hindi na masyadong lalakas yung ating flow ng ating langis. Titigil na siya ron. Mame-maintain niya na yung height na gusto natin. Kung halimbawa hanggang dito lang ang height ng ating chamber, mame-maintain niya na. So, ang kagandahan lang nito, maski hindi ka na magpatak-patak kasi mag-automatic na siya. Mag-uusang na siyang lumibel sa gusto natin. Pero sa simula, hindi ka agad magle-level yan kasi nga may hangin pa nga na may space ng hangin na nandito sa ating tangke. Kaya ang mangyayari, i-compress niya muna yung hangin sa loob ng tangke. Pagka na-compress na niya yung hangin sa loob ng tangke, saka lang titigil yung pagdaloy ng ating langis papunta sa ating chamber. Then pagka umangat na naman yung ating hangin, nagkaroon na naman ng space yung ating nagkaroon na naman ng gap ang daanan ng hangin at saka ibabaw ng ating langis, automatic na naman siyang magtipid. So ganun ang magiging proseso nito. So, tingnan nyo kung anong mangyayari. Okay. Dito ko lang muna para nabivisualize yung maigi. Dito ko yung isasample sa kwan. Yan. So, bubuksan ko na ito para nakikita nyo. So, wala pa laman yan. Ibubuksan natin. Okay, so nagsisimula nang tumagas yung ating langis. Ngayon, pag kumalik yan dun sa ibabaw ng ating daanan ng hangin, supposed to be hindi na siya masyadong diretso. So ayan, napapansin ninyo, tumigil na siya sa lugar na yon. Ayan, nakabukas yung ating gate valve. Pero yung ating langis, hindi na yan masyadong aangat. Ayan o. Mapipigilan siya hanggang sa totaling hindi na siya mag-feed. Yan, tumigil na siya, hindi na umangat, pero nakabukas ang ating valve. Yan, stable na stable siya sa lugar na yun, hindi na siya naangat. Pero sa simula, medyo angat ng konti nga kasi nga i-compress pa yung hangin na nasa loob. Pero pag na-compress na yung hangin, ayan, tigil na uli siya. Pero nakabukas ang ating gate valve, ayan, ito todo ko pa, iikutin ko pa, i-open ko pa yan.
wala na, hindi na nakilos ang ating ang ating langis. Pero pag nagkaroon ng gap yung ating daanan ng hangin na ito, tutulong uli yan. So tignan nyo kung anong mangyayari. Ibababa ko itong lalagyan. So nakita nyo naman, hindi na gumagalaw, hanggang doon na siya. Nakabukas yung ating gate valve, naka-full na. So hindi na siya nagalaw kasi nga nakompress na niya yung hangin na nasa loob. Pero pag nagkaroon uli ng gap yung ating daanan ng hangin at saka yung ibabaw ng ating used oil, automatic na naman itong magre-release. Then pag humalik uli yung puro halikan dito. Pag humalik uli yung ibabaw ng ating used oil sa daanan uli ng hangin na ito, dahan-dahan siyang titigil. Iko-compress niya muna, aangat ng kaunti lang yan. Tapos pag na-compress na, titigil uli yan. So kung napapansin nyo, hindi ko ginagalaw to, hindi nagbabago yung level ng ating langis. So ibababa ko itong ating ilalagyan para magkaroon ng gap yung hangin, pati yung ibabaw ng ating used oil. So ibababa ko. Tingnan nyo maigi ko ano mangyayari. Yan. So ibinaba ko. Yan. Tumatagas na uli siya. Yan. Nadadagdagan na naman yung laman ng ating yun yung cup na yan. Ayan, malapit na namang dumapo o humalik doon sa ibabaw ng ating daanan ng hangin. Ayan, so ayan. Medyo humalik na ng kaunti. Aangat lang ng kaunti yan pero titigil na uli yan. Yan. Tumigil na uli siya. Hindi na uli nagdiretso yung pag daloy ng ating langis galing sa ating gate valve. Tumigil na uli siya ron. Yun. So ganyan ang mangyayari sa ating chamber o sa ating daanan sa ating pondo rito. Then habang ginagamit natin itong ating kalan, siyempre mababawasan yung pondo rito. So magkakaroon na naman uli ron ng gap sa daanan ng hangin, magre-release na naman uli ang papunta rito. Then paghalik uli doon sa puro halikan naman. Paghalik uli ng ibabaw ng ating yung surface ng ating langis sa ibabaw ng sa tubo ng ating hangin, dahan-dahan uling titigil yan. So kung napapansin niyo, ayan, hindi na talaga siya gumagalaw. Naka-pull yung ating kwan dyan, yung ating gate valve. So ayan, kung mapapansin nyo, ayan, stagnant na siya sa lugar na yon. Okay, so okay na itong isang gate valve na ito. Yung isa naman ang i-testing ko, itong isa naman titignan ko kung effective kasi dalawa nga yung ano na ito. Sasarado ko muna ito. Ayan, ang daming ikot oh. So ilala ko muna. Pag nilakyatan natin yan, so wala nang dadan na langis galing sa lugar na to. May matitira lang yan gawa ng meron tayong extension dito. So hayaan muna natin pumatak na kaunti. Yan. Yung isa naman ang titignan natin kung effective din. So hayaan muna natin patuloyin yung mga yan. Dito sa isa, kaya may natulong langis kasi nga dumampi yan at medyo umangat ng kaunti kasi nga inano niya, kinompress yung hangin na nandoon sa ibabaw. So ang gagawin natin, itong isa naman ang ating i-testing. Kasi dalawa yung aking lagayan ng langis. Okay, so gumagana na itong isa. Maski hindi na siguro natin i-testing, parehas lang naman yan. Okay, so na-testing na natin yung isang pinaka gate valve. Yung isang gate valve naman ang ating ite-testing. Itong isa naman. So ito nakita natin effective na kanina. So itong isa naman ang ating ite-testing. Kasya kaya ito. Okay, so kasya. Ito lang gagamitin ko. Medyo babawasan mo lang. Tayo experiment dito.
Okay, so yung isang gate valve naman ang aking ite-testing. Nating kasya. Stable lang. Yan. Lagyan ko ng kalang. Ay, nako, hirap mag-experiment. Okay, so nilagyan ko ng kalang. Yan. Hindi na ako lalapit dyan. Tanggalin ko muna to. Okay, so ayan na yung ating isang gate valve. Titignan natin kung effective din, kung gagana siya. So gaya ng sabi ko kanina, yung sa unang gate valve, ganyan din ang mangyayari dyan. Itong daanan kasi ng hangin, flexible yan. Pwede ko siyang ilipat sa kabilang salo, kabilaan. Kasi dalawa nga yung ang daanan ng langis na ito. Okay, so sisimulan ko nang buksan yung gate valve na ito. Hindi na siguro malaglag ito. Ayan. Kapag ka ito ay nag-overflow, punong-puno ito ng langis. Marami itong langis. Marami langis ang ating kuwan. Ang ating tangke. Kapag ka ito ay nagdire-diretso ng tulo, palpak ang aking experiment ngayon. Okay, so itry na natin. Bubuksan ko na. Todo ko na. Yan. Tumutulo na siya ngayon. Tignan natin kung mag-o-overflow yan. Pag nagdire-diretso yan, umapaw, palpak ang aking experiment. So ayan na, malapit na humalik sa ating daanan ng hangin. Okay, so nagdahan-dahan na siya. Hindi na talaga siya totaling yung bulwak na pagkabukas mo. Ayan, ayan. Hindi na nagalaw. Hindi na nadadagdagan, hanggang doon na lang siya. Umangat man niya ng konti lang kasi nga i-compress niya yung hangin na nasa loob ng ating kuwan, ng ating tangke. Kasi may space pa naman doon. So, pag lapat ng ating used oil, nakita nyo naman, wala na. Stagnant na siya ron. So, ayan natin siya dyan. Kasi kung palpak itong aking experiment na ito, dapat angat yan, dire-diretso kasi marami laman to. So kung napapansin niyo, tumigil na siya ron. So ganito ang mangyayari dito sa ating salo, dito sa ating pinakasalo na ito. Itong nandito sa likod, ito yung salo. Pagka na-reach na niya, inabot na niya yung yung pinaka level na gusto natin dito sa ating sa ating chamber dito, titigil na yun. Gaya sa nangyari dun. Okay, hayaan pa natin siya dyan ng mga ilang hayaan lang muna natin siya dyan. So, hindi na naangat. Kasi kung palpak yan, dapat umangat na yan. Yung itong langis na to. Dapat aapaw dito yan sa ating lalagyan. So, hindi na nagbabago. Hanggang doon na lang yung level niya.
Kasi nga nakompress na niya yung hangin na nasa loob ng ating tangke. Kaya ayan, hanggang ganyan na lang siya habang buhay. Kung hindi, mako-consume. Kasi ganito ang mangyayari dun sa ating sa ating pinakasalo. So wala na talaga nangyayari. Tigil na siya ron. Hindi na umaangat. So ganyan ang mangyayari sa ating sa lugar ng ating salo, ganun din sa ating chamber. So ngayong araw na to, mag-aano nga tayo? Tawag dito. Calibration. Ika-calibrate natin. Kasi ang gusto ko rito, yung kanyang total performance, malaman ko. Then ang pinaka-objectives ko, makita doon sa ating salo kung hanggang saan ang level na nando doon para dito sa ating chamber na dalawa. Pagka na-reach niya na yung gusto kong height ng ating chamber, titignan ko rin yung level. Yun ang dapat na mamarkahan ko kung anong level yung gusto ko. So maiseset ko yung level kung gusto ko ng maraming langis, minimum na langis or maximum na operation. Kasi dalawa ito. Iniiwasan ko na mag-overflow yung dalawa para walang trespassing. Kasi kung yung inner diameter lang ang gusto kong paganahin, gusto ko hanggang doon lang siya. Hindi siya mag-overflow pa kabila. Hindi siya magti-trespassing. Ganon din sa outer, sa secondary diameter niya. Pagkagalalagyan ko siya ng langis, dapat hanggang doon lang siya, hindi siya pupunta sa gitna. So kung mapapansin nyo, yun, wala, hindi na nagbago yung ating hindi na nagbago yung level ng ating use oil. Hanggang doon na lang talaga siya. So ibig sabihin, yung pangalawang yung pangalawang gate valve ay effective din. Okay, so para maniwala kayo na yan ay nakabukas, ibababa ko ito, tatanggalin ko yung galang. Makikita nyo, pag nagkaroon ng gap ang ating daanan ng hangin at saka yung surface o ibabaw ng ating langis, magre-release uli ito ng langis. So, paano natin malalaman? Tatanggalin ko yung kalang. So, may mga kalang ako rito. Tanggalin ko kaya muna yung isang kalang. So, tanggalin ko yung isang kalang. Ito. Bababa natin to. Ayan, makita nyo. Tumutulo na uli yung langis. Ayun, oh. Umangat na uli. Tapos, pagka naabot na niya yung dulo ng daanan ng hangin, titignan natin kung titigil siya. So, ayan. Medyo malapit na. Okay, so naabot na niya uli. Ayan. Umabot na uli sa tubo ng ating hangin. Yung ibabaw, yung surface. So, wala na uli. Hindi na uli siya nagalaw. Hanggang dyan na lang siya uli habang buhay. Antayin pa natin. Baka aangat pa siya. Okay, so ganyan ang mangyayari doon sa ating salo. Pag na-reach na niya yung levelasyon na ito, titigil na ng pagpipid tong dalawang mga gate valve na ito. So yung ginawa ko na to, mga naka-submerge, ibig sabihin nakalubog yung ating daanan ng langis. Yung sa iba kasi, yung ginagawa nila patak-patak. Although automatic oil regulator na sila, papatak pa rin ang ginagawa nila. Sa bagay, kanya-kanya naman ang style. Sa akin ganyan, rekta, nakalubog ka agad. Once na yung dalawang tubo, umabot na yung level lang to ng langis, doon na magsisimula maging automatic. So, nakokontrol na yan. Hindi na nadadagdagan. So, ibig sabihin, regulated na talaga ito. Ibig sabihin, kaya ang tawag dito, constant na o stagnant na siya dyan. Okay, so medyo kanina pa ako nagdadaldal dito. Nakita nyo, hindi na nagbago yung taas. Kasi nga, naharangan na yung daanan ng hangin. Nakompress na niya yung... kasi nung nagkaroon ng gap,
may pumasok na naman na hangin doon. Tapos, kaya nag-release ito, yung ating gate valve. Then, nung dumating uli yung panibagong dagdag na langis, na barahan uli yung daanan ng hangin, titigil uli yung ating sa pag-supply yung ating gate valve. Okay, so parang kasya pa yata ng isang tanggal uli. So isa pa uling trial. Tatanggalin ko pala uli yung isang kalang. So tinanggal ko uli isang kalang. Ayan. Titingnan natin yung madadagdagan. Ayan, unti-unti na namang dadagdagan. Oh. Tumutulo na naman yung ating gate valve. Ayan, malapit na namang dumapo sa ating ayan, tumigil na ulit. Hindi na ulit dumarit. Tanggalin na natin yung sa pangkalang. Tingnan natin kung ayan. Ayan na. Wala nang kalang-kalang yan. Ayan, bumubulwak na uli yung ating gate valve. Ayan, malapit na mapuno. Dapat hindi siya umapaw. Pag umapaw, palpak itong gawa ko. Okay. So, ayan. Tumigil na siya ron. Konting-konting galaw na lang, mapupuno na yung ating pang-testing. Hirap pag-experiment. Wala na. Hindi na siya nag-continuous. So, kung ilang kalang yan? Isa, dalawa, tatlo. Bali, 4 na trial to. Itong ating gate valve na pangalawa. So, tumigil na siya. Kung hindi kasi effective yan, dapat aapaw yan. So, ayan o. Tumigil na siya. Okay, so hindi naman nadadaglan. Okay lang. Okay, so nakita nyo na kung gaano ka-effective ang aking use oil o tangke na merong automatic oil regulator. Madali lang ito gawin. Kung mapapansin nyo yan. So, first time in YouTube uli ito. Dalawa yung gate valve sa isang tangke. Tapos, dalawa ang sinusuplayan na langis na chamber. Okay, so sana may napulot kayong idea. So, next, ang susunod naman, eto naman. Dito naman ako ngayon magkakalibrate. Ipapantay ko rito, kukuha ko rito ng level na ito. Tapos, titignan ko rin dun sa ating kwan para maputol ko yung ating kwan. May angat kasi may adjust ito eh. Either naputulin ko yung daanan ng hangin o i-adjust pataas. Kasi adjustable ito eh. Yung ating tangke, pwede natin itaas, pwede natin ibaba. Okay, so far, wala namang violent reaction. I mean, hindi na siya dumiretso. Tumigil na siya sa bandaron. Nakita nyo kanina, bilis ng paggangat ng pagano. Tapos paghalik ng, puro naman, halikan naman. Dapo ng surface ng ating use oil dun sa daanan ng hangin, dahan-dahan siyang tumigil. Hanggang sa makompress na niya yung hangin na nasa ibabaw. Then, nag-automatic full stop na siya. Okay, so parang wala na mangyayari pag ganyan na lang talaga yan. Hindi na-aapaw yan. Kasi kung talaga na-aapaw yan, kanina pa dapat nagtuluan yan. So, sa madaling salita, effective itong aking ginawang tangke na ito. Ito yung tangke na may dalawang gate valve. Isang daanan ng hangin, dalawa yung gate valve. Tapos, itong aking kalan, isang chamber, dalawa yung lagayan ng langis. So next, ito naman ang aking i-calibrate itong mga chamber sa loob. Okay, so pwede ko na siguro itong i-shutdown. I mean, papatayin ko na yung daanan ng langis. At dito naman ako magkukonsentrate. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Medyo mahaba na kaya ito naman ang susunod na i-calibrate natin. So, hanggang din.